Hello everyone! Magandang po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-173rd day ng ating sharing ng devotion video. And today, ayan, sinulit po namin ni Sis Maylin ang aming paggala. Ito na ang last moment na kami nagbanding dito sa Hong Kong. And I pray to God na nawa ay naging fully satisfied siya sa kanyang pag-i-stay dito sa Hong Kong. And tomorrow, she will be flying to Dubai para sa kanyang magiging work doon. Ayan, I thank God that it was a privilege and at the same time a blessings that I accompanied her here sa ating lugar and naituro ko siya dito sa Hong Kong, diba? Sinamahan sa lahat ng mga dapat puntahan at siya din naman ay sinamahan ako sa mga dapat kong puntahan. And ayan, kailangan na niyang magpahinga ng maaga dahil kailangan namin gumising ng maaga bukas dahil ihatid ko pa siya sa MTR at nang sa gayon ay makarating siya. Prayer natin na makarating siya ng peaceful and safe sa Dubai para sa kanyang magiging trabaho. So, bago po tayo magpasimula ng ating sharing ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangalan sa lahat muli, narito po kami, nagpapasalamat, pinupuri, at tinatakila ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, gayon din sa mga tests and trials and problems, Panginoon, na aming napapagtagumpayan sa bawat araw, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin ito makakaya. Hindi kami makakatayo, Panginoon, kung kami ay aasa lamang sa aming sariling kakayahan o karunungan, Panginoon. Ngunit, kapag ito po ay inialay namin sa inyo at inihandog sa inyo, Panginoon, ito ay magiging masamyong handog at ang aming karunungan at ang aming kalakasan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbubulay-bulay o pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan sa gagawin namin ito, Panginoon, at hindi ang aming sarili, Panginoon, kundi magamit lamang kami, Panginoon, para sa inyong kapurihan at hindi sa aming kapurihan, Panginoon. Alam namin na kayo ang hihipo sa puso, isip, at kaluluwa o espiritu ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang kanilang mapapakinggan ay hindi lamang napakinggan sa kanan at lalabas sa kaliwa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito ay titimo sa kanilang alaala, sa kanilang isip, Panginoon, at bababa sa kanilang puso na kung saan ang banal na espiritu ninyo ay naghahari at ito ay mai-apply o maisagawa ng bawat isa sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang maghari sa bawat kilos namin, bawat pananalita, Panginoon, ng aming pag-uugali, Panginoon. Anumang mga gawa ng kaaway na nais, Panginoon, na agawin kami sa inyo, Panginoon, ay winawasak namin, Panginoon, na tinatapakan, Panginoon. Tunay na hindi magtatagumpay ang gawa ng kalaban sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga makikilala, Panginoon, at aming ma-evangelize at ma-disciple, Panginoon, upang mapalapit sa inyo, Panginoon. Tunay na nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoon, sa langit, sa lupa, sa buong mundo at sa kalawakan, Panginoon, sapagkat kayo ang lumikha ng lahat ng ito. Kayo ang nagbigay at kayo rin ang may kakayang bumawi o kumuha nito kung ito ay oras na at tamang panahon. Hindi, Panginoon, nagpapasalamat kami ng habang buhay sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus na inyong bugtong na anak sa krus upang tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat dahil sa bawat araw, bawat oras o bawat minuto, Panginoon, ay nakakagawa kami ng mga simpleng kasalanan, Panginoon. Ito man ay lingid at hindi lingid, Panginoon. Ngunit alam namin na paglilinis ng inyong banal na espiritu, ng banal na dugo ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, ay sapat na para sa kaligtasan namin at wala na kaming kailangang idagdag pa, Panginoon, sapagkat ito ay napakamahal na bayad, Panginoon, ngunit libre ninyong ipinagkakaloob sa kung sino man ang bukas ang puso at kaisipan at may kaliwanagan ang paningin, Panginoon, na tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanyang buhay at maghari sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, ang inyong kaningningan, Panginoon, ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Habang buhay din kami magpapasalamat sa banal na espiritu na siyang nag-i-intercede, Panginoon, at gumagabay sa amin upang ang aming magawa, Panginoon, ay tanging sa kapurihan at kalooban niyo lamang po.
Muli, Panginoon, kayo po ang maghari, kayo po ang mapapurihan, kayo po ang mataas at makita sa aming bawat pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:47. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Message: ang ginagawa daw ng mga tagapagturo ng kautusan ay inuubos ang kabuhayan ng mga byuda at ang ginagawa daw nila ay gamitin ang mahahabang dasal na pakitang tao lamang. Dahil daw doon ay mas bibigat pa ang parusa sa mga ito. Application: nakakalungkot naman ang ginagawang pang-aapi o pang-aabuso ng mga tagapagturo ng kautusan sa mga byuda. Dahil noong panahon nila, ang mga byuda ay wala ng ibang maaasahan dahil hindi naman sila pinapayagang magtrabaho. Maaring kung ano na lang ang naiwan sa kanila ay pinagkakasya na lang nila. Hindi man lang naawa o nahabag ang mga taong ito sa kanila, kundi mas kinawawa pa sila. Maraming tao kahit sa panahon natin ngayon ang ganyan. Inaabuso ang mga api, mga balo, mga mahina, mga mahirap at di iniisip na nakikita ng Diyos ang ginagawa nila. Ang Diyos ang gaganti para sa mga inaapi at tiyak na mas mabigat ang parusa sa mga ito. Kaya huwag tayong malungkot, panghinaan ng loob at matakot sa mga kagaya nila. Tanging para sa Diyos lamang ang ating banal na pagkatakot dahil siya ay banal at may kapangyarihan sa lahat. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ay, kagaya nga sa ating katatapos lang na devotion sa ating Alive in Christ Christian Church Global Mission Hong Kong na pinangunahan ng ating Ate Beng Gabayan or Pastora Beng Gabayan. Ay, dyan ay pinatotohanan ni Ate Beng kung ano yung mga nangyari sa kanilang pagmimisyon sa Pilipinas. Ayan, kung saan ay pinuntahan ang lahat ng ating mga churches, mission, extension sa Hong Kong and very successful po ang naging mga pagtatayo ng mga mission churches doon sa Pilipinas. So, 'di ba? Doon pa lang makikita natin na hindi pinapabayaan ng Diyos ang bawat gawain na para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, kinuha ni Ate Beng ang kanyang text sa Philippians 4:6. Ayan, sinasabi sa atin ng do not worry, di ba? So, sa buhay natin, di ba? Parang kung iisipin mo, napakadali para sa atin na mag-alala, kagaya nga sa ginawang example dito, na ang mga byuda, ayan, parang kagaya yan ng mga may sakit, di ba? Yung mga sinasapian ng masamang espiritu, mga mahihirap, mga talagang kumbaga sila yung abang-aba, di ba? Kung sa panahon natin, sila yung mga nakatira sa mga squatters area, di ba? Walang inaasahang magiging trabaho. Minsan nakadepende lang sila sa kung halimbawa may makalakal sila ng mga basura, di ba? Yung talagang pag-iisipin mo sa buhay natin, di ba? Kagaya gagawin ko ng example yung kagaya sa sitwasyon ko. Hindi ko naman masasabi na ako'y abang-aba because alam ko our Ava Father or ang ating Diyos Ama ay hindi pababayaan ang mga naglilingkod sa Kanya at minamahal siya ng tunay at tapat, di ba? Na kung saan itong nangyayaring ganito sa buhay ko na ayan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay natanggal tayo sa ating trabaho, di ba? Pero I believe na hindi lamang ako nakadepende sa trabahong panglupa dito. Ngunit, ayan, ako ay nagtatrabaho din sa ubasan ng ating Panginoon na kagaya nito na pagbabahagi sa inyo ng mabuting balita at sa mga mensahe na nais ipahayag sa atin ng ating Panginoon, di ba? Na huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala kung may mga umaabuso o may mga nang-aapi sa ating kagaya halimbawa ng mga matataas sa lipunan, di ba? Mga nasa katungkulan ng mga naghahari sa ating mga bayan o mga bansa, di ba? Pero ang ating dapat na gawin ay ipanalangin sila
sa ating Panginoon para unang-una ay magkaroon sila ng salvation, di ba? Because once they really have intimate relationship sa ating Panginoon, kung ano man yung mga ginagawa nilang kasamaan, anomalya, kukurakot sa ating bansa o sa ating lipunan, ay mapipigilan. Kasi naniniwala ako na ang Panginoon ay laging mayroong paraan ng pakikipag-usap o moment with any person, di ba? Di ba makikita natin sa mga testimony, yung mga patotoo talagang sobrang mga masasamang tao, nakulong, di ba? Pero sa kulungan, di ba, kung iisipin mo, ay nakulong ako, ang pangit na nangyari sa buhay ko. Pero dahil sa pagkakakulong nila, doon sila nakakilala ng lubusan sa ating Panginoon dahil marami nang gumagawa ng mga jail ministry, di ba? Yung sa mga squatters area, di ba? Nagkakaroon na rin ng mga gawain dyan at yung pinasisimulan nga is ang paggagawa ng discipleship bawat pamilya. So, yun ang greatest commission sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, commission. So, tayo ay kaisa, di ba? Sa mission na ipahayag ang magandang balita ng ating Panginoon, mas marami ang mabahaginan nito at mabuo at maisaayos ang bawat pamilya. Dahil sa hindi po nakakaalam, ang pamilya ang pinakamaliit or pinakamababa na parte ng pamayanan. Pero kapag ang isang pamilya ay wasak, pag isang pamilya ay hindi nagmamahalan, hindi nagpapatawaran, ganun din ang mangyayari sa isang bansa o lipunan, watak-watak, di ba? Kaya kung ang magagawa ng pagdi-disciple ay ang bawat pamilya will become restored, will become whole again, will unite with each other, napakaganda po ng maaring mangyari sa ating bansa o sa ating pamayanan. Dahil walang awayan, walang pagkakampi-kampi, di ba? Walang sumbatan, di ba? Talagang at peace, masaya ang bawat pamilya. Kahit sabihing mahirap man, kahit ang kinakain nyo man ay talbos lamang ng kamote, asin at kanin, di ba? Or kahit simple o payak na pamumuhay, ngunit there is joy that is coming from the Lord. There is contentment that is coming from the Lord. And kahit ano man ang ating sitwasyon, mayaman man tayo, mahirap, or middle class na tao, di ba? Ay nagagamit natin na ang ating posisyon o ang ating trabaho o ang ating ginagawa nang sa gayon ay meron tayong intentional na makausap at mabahaginan ng salita ng Diyos. If we wanted to train them to become a disciple also, dahil may iba't iba tayong mga kakilala. Ako may mga iba't iba akong kaibigan at kapamilya, at yung mga kaibigan at kapamilya ko ay may iba't iba ring mga kaibigan at kapamilya pa sa mga both side. So, maaring gawin ng bawat isa ay talagang maging intentional, di ba? Yung magkaroon ng pakikipag-usap, ng personal, di ba? Yung silang dalawa lang as in heart to heart. Nang sa gayon, that person na dumadanas halimbawa ng depression, ng stress, ng anxiety, will open up his or her story to another na pinagkakatiwalaan niya at help that yung person na yun will help to pray for that person. Ayan, sa anumang mga pangailangan niya, sa financial, sa spiritual, sa emotional, sa socially, di ba? Ay alam natin that God provide. Pero sabi nga, tayo ang magiging kamay at magiging katawan ng ating Panginoong Diyos para abutin ang ating kapwa na napapalayo ng landas sa ating Panginoon. So nawa po, ayan, hindi tayo matatakot sa mga gumagawa ng mga masasama sa atin o mga nang-aapi sa atin. Dahil sabi nga, kapag kakampi mo ang Diyos, walang sino mang makakagawa ng masama sa iyo na magtatagumpay. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay binabalutan ka ng banal na Espiritu at ang pag-iingat niya sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga tao na inaabot mo ay ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kagaya dito na ang byuda na kahit ito man ay pinagmamalupitan, inuubos ang mga kabuhayan nito o kayamanan. Ngunit pag ang Panginoon nating Diyos ay nasa byudang yun, tinanggap niya bilang Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoon Jesus, asahan natin na magiging matagumpay ang buhay ng byudang yun at ng kanyang mga anak. Because our future is in the hands of our Lord, diba? Sabi nga dun sa nilagay ko sa aking notes, our capacity to gain wealth
is in the hands of the Lord. So once that we are connected, intimate relationship with God, and patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ginagawa natin to be Christ-likeness, we are totally assured that we are safe and that God will provide all that we need according to His riches and glory. So, may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video. So, let us all pray para po sa ating closing prayer. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dumadaan man kami sa mga sitwasyon na may mga umaapi man sa amin, may mga umaabuso man sa amin, Panginoon, o dinudusta kami sa aming kalagayan, Panginoon, na mababa, Panginoon. Pero gaya nga na sinabi niyo sa inyong salita, ang sino mang ibinababa ng tao, Panginoon, ay inyong itataas, Panginoon. You are the God of promotion. You are the God who can lift us up, Panginoon, in any situation that we have in our life, Panginoon. At tunay, Panginoon, na walang makakatalo, Panginoon, walang harap sa inyo, Panginoon, na kasing linis ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na siyang karapat dapat lamang na tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon, na ano man ang gawin namin kabutihan, ano man ang gawin namin pagsasakripisyo, Panginoon, ito ay hindi sapat, Panginoon. Subalit kung nakikita ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus, na naghahari at tinanggap ng bawat tao, Panginoon, ay kayo ay nalulugod sa bawat taong iyon, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na bagamat ang iba man ay mga byuda, Panginoon, ang iba man ay mga ulila, ang iba man ay mahirap at api, Panginoon, at nawawalan ng pag-asa, Panginoon, na parang mga patay na ang iniisip nila sa kanilang sarili, Panginoon. But you are the God of restoration, Panginoon. You are the God who protect, Panginoon. You are the God who will make us all alive again, Panginoon. Even the times, Panginoon, na kami ay down na down, Panginoon. At ang pag-iingat nyo, protection, Panginoon, and provision para sa mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, ay laging handa at laging mararanasan ng inyong mga anak, Panginoon. Because once you make a promise, Panginoon, hindi kayo katulad ng tao, Panginoon, na hindi nangyayari o hindi natutupad ang inyong ipinangako. Basta kapag inyong ipinangako, sigurado, Panginoon, na ito ay mangyayari at magaganap sa bawat isa sa amin. Kaya gayon din po, Panginoon, ay pinapanalangin namin ang bawat tao na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Ito man ay utang, ito man ay negosyo, ito man ay sa trabaho, Panginoon, ito man ay mga church planting, Panginoon, o pagtatayo ng mga bahay, Panginoon, lalong higit na gagamitin, Panginoon, para sa kapurihan ninyo o pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo, ng inyong mabuting balita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide, kayo ang magpro-prosper sa lahat ng aming mga balakin, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang mga nais na makabili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid, Panginoon, o panglupa, na gagamitin, Panginoon, upang maabot at mapuntahan, Panginoon, ang lahat ng parte ng mundo, kahit sa kalawakan pa yan, Panginoon, at sa bawat mga planeta, Panginoon. As long as may tao, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong abutin, Panginoon, ng inyong malawak na mga kamay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, na nagnanais na mag-success o magtagumpay, Panginoon, sa bawat negosyo na itinatayo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magpro-provide at magbibigay ng wisdom at karunungan, Panginoon. Nang sa gayon, we will gain wealth, Panginoon, into this world, Panginoon. Sapagkat alam namin ang nais nyo para sa amin ay isang magandang buhay, masaganang buhay, lalo at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman. Ito man ay physical, emotional, Panginoon, at spiritual, Panginoon, malala o hindi malala, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayang-kaya niyong pagaling ang bawat isa dahil pinagaling na kami sa tinapos na gawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na pag-aalay ng kanyang buhay at dugo para sa aming Panginoon. Sabi nga ang salitang tetelestai, Panginoon, ay malaya na ang lahat. We are free indeed. Ang tetelestai, Panginoon, ibig sabihin ay bayad na
fully paid na kami sa lahat ng pagkakautang namin, Panginoon. Ang tetelestay, Panginoon, na we are victorious, Panginoon, sa bawat laban ng buhay, Panginoon, na aming pagdadaanan, Panginoon. Alam namin na kami ay matagumpay, Panginoon, dahil nagtagumpay ang aming Panginoong Yesus. At lalong higit, Panginoon, the final meaning of tetelestay, Panginoon, we are beautifully done, Panginoon, but because we are created in your image, Panginoon. At hayaan niyo po na ang image, Panginoon, mga katangian ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, nang siyang magliwanag sa amin, Panginoon, nang sa gayon ay matanglawan ang bawat mata, bawat isip at puso at espiritu ng mga taong makakapakinig at maaabot ng aming mga mensaheng devotion na ito, Panginoon. And then, Panginoon, we pray para socially, Panginoon, sa pakikisalamuhan namin sa aming kapwa, Panginoon, na maging harmonious, Panginoon. Ito man ay sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga kasamahan sa trabaho, mga namumuno sa bawat lalawigan, mga bansa o bayan, Panginoon, kahit sa barangay, Panginoon. We pray, Lord God, for your unity, for forgiveness, Panginoon, for understanding, Panginoon, at maging dakilang layunin ng bawat isa, Panginoon, na i-disciple at maging disipulo ninyo at tagasunod ang buong mundo, Panginoon. We pray, Lord God, for the missionary, for the prophets, for the priest, for the evangelist, Panginoon, at mga misyonero, Panginoon, at kahit mga simpleng tao, Panginoon, na kagaya ng inyong lingkod, na ginagamit ang mga spiritual talent and spiritual gift, Panginoon, na binigay ninyo, Panginoon, upang maibahagi ito sa aming kapwa at upang may malinang, Panginoon, na mga tinatagong talento ng bawat isa, Panginoon. Kaya din, Lord God, we pray for our country, the Philippines, Hong Kong, Panginoon, ang aming pinagtatrabahuan, Panginoon, at ang inyong chosen country or nation, Panginoon, ng Israel, Panginoon, that there will be salvation for all the country, Panginoon. Kayong aabot sa Europa, sa Amerika, sa Asia, Panginoon, at kahit sa pinakamalalayong parte ng mundo, Panginoon, walang imposible, Panginoon, na maabot sila at mabaginan ng inyong mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Because sa muling pagparito ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ito man ay maabutan namin ng kami ay buhay, Panginoon, o kami man ay pumanaw na, Panginoon. We know, Lord God, that there will come a time, Panginoon, na sasabihin nyo, well done, good and faithful servant. Come and join to the happiness of your Master, Panginoon. Dahil yun, Panginoon, ang pinakaasam ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mapapurihan at makasama kayo, Panginoon, sa inyong kaharian, na kung saan ay walang sakit o karamdaman na mararanasan ang bawat isa, Panginoon. Walang giyera, walang sakit, walang kamatayan, Panginoon, kundi habang buhay at walang hanggang buhay sa piling ninyo at sa piling ng mga banal ng mga anghel, Panginoon, ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, at kasama ang aming mga mahal sa buhay at ang aming kapwa na nabaginan at natulungan namin, Panginoon, upang mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Ano mga secret petition at prayer ng bawat isa, Panginoon, alam namin na nadinirinig ninyo, Panginoon, ngunit ibibigay at ipagkakaloob lamang ninyo kung ito ay naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Give us a humble spirit, give us a bold attitude, Panginoon, and courageous attitude, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay hindi kami mahiya, Panginoon, sapagkat hindi nyo kami binigyan ng espiritu ng timidity, Panginoon, but of power, but of hope, Panginoon, and of love, Panginoon. At nawa ito ang maibahagi at makita namin sa aming kapwa, Panginoon, at magliwanag at masabi nila na ito ay tunay na mga lingkod ng Panginoong Diyos, na makikita sa kanila ang katangian ng Panginoong Yesus na siya naming sinasamba, pinapapurihan at tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng aming puso. We pray, Lord God, to deepen our relationship with you and with our neighbor, with others, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay maging effective, mga disciple ninyo, Panginoon. Maging effective na mga tagapagturo at taga-akay, Panginoon, ng mga naliligaw na tupa o espiritu, Panginoon, at kaluluwa, Panginoon, o tao, palapit sa inyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na nalalapit na ang tamang panahon kung saan ay kukunin ang mga pinabanal at mga sumunod ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Alam namin na hindi nyo hayaang magtagumpay si Satanas at ang kanyang mga kampon na kami ay kunin sa inyong pagkakahawak, Panginoon, sapagkat mahigpit
ang inyong pagkakahawak sa amin, Panginoon, at walang sino mang makakaagaw sa amin sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At inaasahan namin, Panginoon, ang marami pang mga pagpapala na parating sa amin. Ito po ang aming samat na langin sa matamis na pangalan ng butong na anak ng Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.